The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples, "Let us cross to the other side." Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was. And other boats were with him. A violent squall came up and waves were breaking over the boats, so that it was already filling up. Jesus was in the stern asleep on a cushion. They woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, "Quiet, be still." The wind ceased, and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you terrified? Do you not have yet faith?" They were filled with great awe and said to one another, "Who then is this, whom even the wind and the sea obey?" The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro pare-parehas tayong lumaki sa kasabihan ng matatanda na kapag meron kang hinahanap, gamitin ang mata, huwag ang bunganga. Hindi po ba, anak? Pag may hinahanap, gamitin ang mata, huwag ang bunganga. Kasi hindi naman nakakakita yung bunganga. Ano po? Maingay lang. Pero ang atin po mga pagbasa sa araw na ito, gayon din po ang payo. Kung may problema, gamitin ang isip, huwag ang bunganga. Bakit? Nakakatulong ba ang pagbubunganga pag may problema? Hindi. Nakakagulo. Matutong tumahimik. Ano po? Matutong tumahimik. Maraming biyaya ang pagiging tahimik. Pag kayo'y nanalo sa sweepstakes, sa loto, huwag kayong maingay. Dadami ang manghihingi. Pag wala rin kayong pera, huwag rin kayong maingay. Maraming makakaalam. Tahimik ka lang. Alam ng Diyos kung anong nangyayari sa iyo. Kung ikaw ay may problema, tahimik ka lang. Huwag mo ikwento sa ibang tao may problema kayo. Pagkukwentuhan lang kayo. Tahimik ka lang. Sapagkat hindi lahat ng tao na nalamang may problema ka, tutulungan ka. Yung iba tuwan-tuwa, may problema ka. Tahimik ka lang. Kung ikaw ay may sakit, tahimik ka lang. Kung malusog ka, tahimik ka lang. Kung masarap ang ulam ninyo, tahimik ka lang. Di ba? Alam nga naman sabihin mo sa kapitbahay nyo, "Ay, masarap ang ulam namin ngayon." Di ba? Tahimik ka lang. Kung walang ulam, tahimik ka lang rin. Di po ba, anak? Walang naitutulong ang ingay. Pag nag-away po bang mag-asawa at nagsigawan, nasusolve ang problema? Hindi. Tahimik ka lang. Pag nag-away kayo, di sabihin, di walang gulo, di po ba, ano? Sasabihin ni Mr., sasabihin ni Mrs., ka rin. Di ba? Tahimik lang. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, pagka minsan, kung hindi man madalas, akala natin, pag tayo'y malakas ang sigaw, nasusolve ang problema. Pag nag-i-eroplano ka at kumakalog ang eroplano, pag sumigaw ka ba, tumahimik ang eroplano? Hindi naman. Pag magka-crash na yung eroplano, sumigaw ka ba? Titigil ba? Hindi naman. Parehas lang yun. Kaya nga po,
Ano sabi sa unang pagbasa? Kung ano man ang iyong problema, tandaan mo, lilipas din yan. Lilipas din yan. Mabait, mabuti, masama, makasal, o kaya ay banal, lahat may problema. Si Job, sa kanyang kabanalan, dumanas siya sa problema. Nawala ang lahat ng yaman, namatay ang mga anak. Tinanong ba niya ang Diyos? Hindi. Tahimik lang siya. Bakit? Alam niyang mas marunong ang Diyos kaysa sa kanya. Alam ng Diyos na mas marunong, alam ni Job na mas marunong ang Diyos kaysa sa kanya. Alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan natin. Manalig ka lang. Yun ang ikalawang pagbasa. Matutong manalig. Huwag mong kakalimutan ang katotohanan na mahal ka ng Diyos at hari nawa sa gitna ng mga pagsubok, mahal mo pa rin ang Diyos. Anong meron sa Ebanghelyo? Kahit kasama mo ang Diyos, may mga problema sa buhay. Ang malungkot nga na kwento, kung sinong mas malapit sa Diyos, mas marami ang problema. Sabi ni Santa Teresa ng Avila, bakit mo ako ginaganito? Ano sabi ng Diyos? Ganyan ang turing ko sa aking mga kaibigan. Hindi dahil ikaw ay makasalanan, kundi ikaw ay nakikituwang sa mga paghihirap ng Diyos. Turuan natin ang ating mga sarili na tayo'y marunong makibahagi sa problema ng iba sa pagiging tahimik. Sa pagiging tahimik. Mga minamahal na mga kapatid, hindi kayo matututong magdasal kung kayo ay maingay. Hindi diringgin ng Diyos ang iyong mga panalangin kung kayo ay maingay. Pero ang malungkot na kwento sa panahon natin ngayon, maingay na ang loob ng simbahan, no? Yung mga tao, pag nag-aantay ng misa, maingay na. Nag-aantay ng kasal, maingay na. Kahit sa libing, maingay na. At kapag sinasabing, Father, bakit parang hindi nagsasalita ang Diyos? Kasi hindi nagsasalita ang Diyos sa mga tao, daldal ng daldal. Kung gusto nating ang Diyos ay magsalita sa atin, at gusto nating marinig ang Diyos, matuto tayong tumahimik. Ano po ang irony sa Ebanghelyo? Kayang sabihin ng Diyos sa unos, sa dagat, quiet, be still. Pero hindi niya kayang magawa sa tao. Hindi niya magawa sa tao. Dahil ang tao ay may sariling pag-iisip. May sariling pag-iisip. Kaya nga po, sana mga magulang, patuloy turuan ng mga bata na matutong tumahimik. Ano po ang unang natutunan ng mga bata ngayon? Kasi cellphone. Ay, mag-TikTok. Sumayaw. Kumanta. Kailan nila natutunang magdasal? Kapag malapit na silang mamatay. Hindi na marunong magdasal. Mga minamahal na mga kapatid, paano tayo pagpapalain ng Diyos kung tayo maingay? Kung hindi natin naririnig ang Diyos? Higit sa lahat, hindi tayo marunong magdasal. Lahat ay may problema. Lahat ay magkakaroon ng problema. At palagi ko yan sinasabi, kung wala kang problema, baka ikaw ang problema. Lahat may problema. Lahat may bitbitin. Pero yung iba, tahimik lang. Tahimik lang. Dahil marunong silang manalig sa Diyos. Ano pong kasabihan? Kung mayroon kang pinagdadaan ng problema, daanan mo lang. Lilipas din yun. Lahat ng ulan, lahat ng bagyo, lilipas. Anong sabi ng mga manunulat?
Rather than complaining about the rain, learn to dance under the rain. Inuulit ko. Rather than complaining about the rain, learn to dance under the rain. Walang naitutulong ang pagbubunganga sa mga problema. Matuto kang sumayaw sa iyong problema. Sabi nga ng isang guro na nagtuturo sa paaralan ng dancing. Ano po? Nung panahon namin, kasama pa yan sa home economics, dancing. Ano po? Hirap na hirap. Ang tigas-tigas ng katawan ko. Pero sabi ng guro, sabi niya, ayusin mo ang sayaw. Pag ikaw ay nadapa, isipin mo na lang bahagi yun, gandahan mo na lang ang pagkakadapa. Di po ba, Para akalain ng tao, sumasayaw ka pa rin kahit ikaw ay nadapa. Di po ba? Anong kasabihan natin? Pag ikaw ay nauntog, nadulas, ano pa? Ngumiti ka lang. At pag may nakatingin, sabihin mo lang, kaya mo yon? Di ba? Sapagkat walang idudulot na mabuti ang pagbubunganga. May we learn to be quiet again. May we learn to be still again because God is in control. Amen. Again, my brothers and sisters, let us learn from the wisdom of old. Kung mayroong hinahanap, gamitin ang mata, huwag ang bunganga. Kaya pag may problema, gamitin ang isip, huwag din ang bunganga. Walang may tutulong ang pagsisigaw, ang pagdadaldal sa panahon ng mga unos ng buhay. Learn to be quiet. Learn to be still, knowing God is in control. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. Kalugdan ka nawa ng Diyos, ingatan ka nawa niya. Patuloy ka nawang pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, kung mayroon ka mang karamdaman, naway pagkalooban ka ng Diyos ng kagalingan. Gabayan ka ng Diyos sa lahat ng iyong iniisip at ginagawa. Kung mayroon ka mang pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan ka nawa ng Diyos. Alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa, ikaw ang iyong pamilya ay pagharian ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo at aming patron, San Agustin, naway pagpalain ka ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.